Sa mga oras na iyon, maraming martial artist ang biglang dumating mula sa labas. Hinahabol nilang lahat ang dalawa. Pagkakita nila sa sitwasyon sa bulwagan, labis silang nagulat. Nakita nila si Amos Joshua na paulit-ulit na sinasampal si Ding Pong, at nabigla sila ng husto na nilang tumakbo para sagipin ito. Tumigil kayong lahat. Tumigil sa pag-iyak si Dingling at tumayo. Bagamat puno ng luha ang kanyang mukha, para siyang isang malamig na kagandahan. Bagamat siya'y malungkot, kailangan niyang magpakatatag. Pinipigilan niya ang kanyang emosyon at mahinang nagsalita. Dalhin ninyo ang apat na ito, igapos, at bigyan ng maayos na libing. Walang sino man ang papayagang pumasok. Namutla ang lahat sa takot. Doon lang nila napansin ang 5 bangkay sa sahig at ang 3 piraso ng nabubulok na laman na umuungol. Lahat sila ay naghihinala sa kanilang isipan. Pero dahil si Dingling ang pinuno ng Chamber of Commerce, wala silang lakas ng loob na suwayan siya. Agad nilang inilipat ang 5 bangkay sa labas. Tumingin si Dingling kay Ding Pong. Ang ulo nito ay mistulang naging upo na, at hindi niya alam kung ano pa ang mangyayari kung patuloy itong sasaktan. Pagkatapos ng lahat, kapatid pa rin niya ito. Lambot ang puso niya at sinabi, "Young Master yon, patigilan mo siya." Doon lamang tinawag ni Yun Xiao ang katulong ni Amos Yashuan. Tumawa si Amos Yashuan. Naalala ko lang ang isang kawili-wiling ideya. Tuwing sasampalin ko siya, nagpapadala ako ng kaunting primordial chi sa kanyang mukha at mga ugat ng dugo, kaya unti-unting namamaga ang kanyang mukha. Kailangan kong kontrolin ang paglawak ng kanyang ulo para hindi ito sumabog. Isa itong pagsubok ng kakayahan. Tiningnan ni Dingling ang pangit na mukha ni Ding Pong at narinig ang mga sinabi ni Amos Yashuan. Bigla siyang nakaramdam ng panlalamig sa anit. Hindi ko akalaing magagawa ng sarili kong kapatid ang ganitong bagay at magbunsod ng aking kamatayan, malungkot niyang sabi. Nangyari pa ito bago ang pulong. Ang Tianyuan Trading Company ay talagang may malaking problema ngayon. Kaka-rating ko lang sa Songyu City, sabi ni Yun Xiao. Tila may paparating na bagyo. Sabay ba kayong dumating ng Batang Emperador at ni Yun Ziyang? Narito na sila, sagot ni Dingling. Pero palihim ko silang pinapasok sa lungsod bilang tagong-puwersa para hindi mabunyag. Sa mga nagdaang araw, hindi ako mapakali sa pagkain at tulog. Natanggap ko na ang voice transmission ni Sister Han Chuan, pero hindi kita nakita kaagad. Young Master yon, sa wakas ay narito ka na, sabi niya habang nakangiti. Pakiramdam ko ay nabawasan ang bigat na pasan ko. Hindi ko na kailangang mapagod ng ganito. Ang Tianyuan Trading Company ay isa sa 8 kasaping tagapagpatupad ng unyon ng mga mangangalakal. At ikaw ang pinuno ng kumpanya, sabi ni Amos Joshua na may kakaibang ekspresyon. Bakit hindi mo kayang ayusin ang ilang maliliit na isda? Narinig kong may binanggit ang kapatid mo tungkol sa Golden Edge at Silver Radiance. Ano iyon? Mahabang kwento, buntong hininga ni Dingling. Bagamat ako ang pinuno ng Tianyuan Trading Company, negosyo lang talaga ang sakop ko. May 2 tunay na makapangyarihang puwersa, ang Golden Edge at Silver Radiance, pero nasa kamay ng aking ama ang mga ito. Kahit ako, hindi ko pa sila kailanman nakita. Ang weird naman nun. Ding Ziyang. Kunot noong sabi ni Yun Xiao. Nakilala ko na si Ding Ziyang ng ilang beses, pero wala akong gaanong matindaan tungkol sa kanya. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ginagawa niya? Pati sa ganitong kaalagang usapin, hindi siya nagpadala ng mga eksperto. Ano kaya ang binabalak niya? Huwag mong sabihing wala siyang pakialam sa 2 asosasyong ito. Imposible. Hindi. Agad na itinanggi ni Dingling. Naalala ko pa ang bili ni ama noong ibinigay niya sa akin ang Chamber of Commerce. Sinabi niyang gawin ko ang lahat upang mapalago ito. Matanda na si ama at wala ng kapangyarihan sa mga bagay na ito. Malamig na singgal ni Xiao Quan. May hangarin siya pero wala ng kakayahan. Pero patuloy pa rin siyang kumakapit sa kapangyarihang sentral ng Chamber of Commerce at ayaw pakawalan. Pakiramdam ko may binabalak siya. Napahinto si Dingling sa gulat at nanginag ang kanyang katawan. Paulit-ulit siyang tumatanggi, ngunit isang malaking tandang pananong ang umusbong sa kanyang isipan. May saysay ang sinabi ni Xiao Quan, ngunit kailanmay hindi niya pinagdudahan ang kanyang ama. Ikaw rin ba, young master yon? Ganoon din ba ang palagay mo? Kapareho ng iniisip ni Yun Xiao, pero napabuntong hininga na lang siya at nagsabing. Hindi mahalaga kung ano ang totoo. Ang mahalaga ngayon ay kung paano mapapanatili ang kalansay ng Tianyuan Trading Company. Kahit man lang hanggang matapos ang 2 pagpupulong. Magandang ideya ang itago sina Xiao Huang at ang iba pa. Maaari silang gamitin bilang panangga o sorpresang alas. Ang problema lang, masyadong hangkag ang Tianyuan Trading Company. Ang pinakamalakas sa paligid mo ay Martial Emperor lang. Hindi ba ito napapansin ng ibang kalabang kumpanya?
Sa palagay ko oo, sagot ni Dingling habang pilit na ngumingiti. Pero walang naglalakas loob na mauna dahil sa pangalan ng Tianyuan Trading Company. Kung hindi, matagal na akong naalis sa Songyuyang City. Marahil, sinusubok lang ako ni Ama. Maaaring may sarili siyang dahilan, sabi ni Yun Xiao. Pero habang ginagawa niya ito, lalong mahihirapan ang ibang Chamber of Commerce na tukuyin ang tunay mong pinagmulan. Hindi naman masamang bagay yan. Ngayong magulo ang buong Songyu City. Ilang tao ba talaga ang kayang makilala ang totoo sa kasinungalingan? Basta't matagalan lang natin ito hanggang sa umpisa ng dalawang pagpupulong. Ako na ang baalang durugan ang mga patikim na kalaban. Pagkatapos noon, magiging madali na ang lahat. Ang kinatatakutan ko lang, baka may makaalam ng tunay mong kalagayan at kumilos bago pa magsimula ang pagpupulong. Doon tayo magkakaproblema. Hindi na alam ni Dingling ang gagawin. Anong dapat nating gawin ngayon? Tanong niya. Dati-rati siya ang nagpapasya, pero dahil naroon na si Yun Xiao, naging sobrang palaasa siya na ayaw na niyang gumamit ng sariling isip. Lahat ng babae ay nagiging tanga sa harap ng lalaking gusto nila. Kahit si Dingling na matapang ay hindi nakaligtas. Ang ganitong uri ng pagdepende ay isa ring uri ng kaligayahan. Gawin natin ang nakasanayan, sabi ni Yun Xiao. Harapin natin sila kapag dumating na. Pero, napatingin siya sa tatlong tumpok ng bulok na laman sa sahig at bamulong. Pero mukhang ang tatlong tanga na ito ang unang susubok. Kahit magtagumpay man o hindi, malamang nasunod-sunod ng may manggahas na hamanin tayo. Una, tipunin muna natin ang mga pangunahing Chamber of Commerce, nakaalyado ng Tianyuan Trading Company. At imbitahan silang pumasok dito sa ipinagbabawal na lugar. Makakakuha tayo ng lakas doon. Noong kasagsagan ng Tianyuan Trading Company, may 79 na Chamber of Commerce na umaasa sa atin, ani Dingling. Ngayon, 27 na lang ang nananatiling tapat sa atin. At sa 27 na iyon, 5 o 6 lang ang talagang mapagkakatiwalaan ko. Bukod pa roon, limitado rin ang lakas nila. Sa larong ito, mukhang hindi rin sila makakatulong ng malaki. Hindi napigilan ni Mo Xiaoquan na tanungin. Ganito na ba kalala ang lagay ng Tianyuan Trading Company? Na dati isa sa 8 higanti sa unyon ng mga ngalakal. Paano mo kinaya ang mga nakaraang taon? Bakit hindi ka nalang tumakas? Lumingon siya kay Yun Xiao at nagsabing, Young Master yon, paano kung kontaken ko na ngayon ang iba ko pang senior at junior brothers, pati ang Black Iron City? At ikaw naman, kontaken mo ang mga matagal mo ng kaibigan. Sabay tayong dumiretso sa Songyu City. Sila ay mga makapangyarihang puwersa na hindi dapat baliwalain. Hindi sobra kung sabihin kung kaya nilang takutin ang 7 natitirang Chamber of Commerce. Nagulat si Dingling sa narinig. Ikaw ay, ipinakilala ni Mo Xiaoquan ang sarili at sinabi, naikwento ka na sa akin ni Young Master yon. Huwag kang mag-alala. Basta't nandito si Young Master yon, kahit buong unyon pa ng mga ngalakal ay kayang pabagsakin. Nabigla si Dingling. Narinig na niya noon ang tungkol sa taong ito, isang arrogant at suwail na tao. Ngunit hindi niya inakalang makikita niya ito ng personal. At sa hindi inaasahan, may matamis na damdaming sumibool sa kanyang puso. Malinaw na itinuturing na siya ni Yun Xiao bilang pinakamalapit na tao sa buhay nito. Akala mo ba nasa panahong lampas 10 taon na ang nakalipas pa rin tayo? Napangiti ng mapait si Yun Xiao. Isa lang akong martial emperor na medyo mas malakas kaysa sa iba. Yung plano mong yan, wala talaga sa lugar. Huwag muna tayong manghikayat ng masyadong maraming kalaban bago pa dumating ang ating mga kakampi. Sa sitwasyong walang panlabas na puwersa sa buong lungsod ng Songyo, ang tanging magagawa natin ay gumamit ng lakas laban sa lakas, pansamantalang mabuhay sa gitna ng bitek. At ang pinakaikinababahala ko ngayon ay, sa kasalukuyang lakas ng Tianyuan Trading Company, kahit pa makarating sa tuktok ang dalawang asosasyon, baka magdulot ito ng pagkainis mula sa ibang mga ngalakal at mailagay sila sa alanganin. Magpapadala ako ng mensahe kay Ama, sabi ni Dingling nang may pag-aalala. Hihilingin ko sa kanya na magpadala man lang ng isa sa mga Golden Blade o Silver Ray para tumulong sa akin. Oo, tumango si Yun Xiao at sinabi, kailangan nating gawin yan. Una, upang mapalakas ang ating kasalukuyang puwersa. Pangalawa, upang malaman natin ang iniisip ng iyong ama. Bukod pa riyan, mahalaga rin ang pagtitipon ng mga sangay na Chamber of Commerce na nabanggit ko kanina. Sa panahong kritikal na ito, kailangang malinaw ang paninindigan ng bawat isa. Dapat nating gawin ang lahat para makakuha ng suporta. Halimbawa, sa tingin ko, ang Luochu Chamber of Commerce ay magiging malaking tulong. Bumagsak ang tingin niya sa 3 piraso ng nabubulok na laman sa lupa at ngumiti siya na para bang may alam. Luochu Chamber of Commerce.
Bagaman limitado ang lakas ng Luochu Chamber of Commerce, kilala pa rin itong organisasyon. Pero bakit nila tayo tutulungan? Balak mo bang gamitin si Wu Yu bilang panakot? Walang silbi iyon. Hindi lahat ng Chamber of Commerce ay nagkakaisa. Maraming tao ang nagnanais na mamatay si Wu Yu. Hindi sila magpapadala sa atin dahil lang dito. Lumamig ang tingin ni Yun Xiao at sinabi, pinipigilan. Karapat-dapat ba sila? Ang ibig kong sabihin ay gamitin natin ang Luochu Chamber of Commerce bilang halimbawa at direktang isama sila sa ating samahan. Nagulat si Dingling at nagsabing, huwag na nating pag-usapan na hindi pa natin kayang harapin ang Luochu Chamber of Commerce sa ngayon. Kahit kaya natin, hinding-hindi papayag ang Cheney Chamber of Commerce. Isa sila sa mga pangunahing kaalyado ng Cheney Chamber. Sapat na, malamig na tugon ni Yun Xiao. Basta't mabilis at malupit ka lang. Pusta natin na hindi kikilos ang Cheney Chamber of Commerce sa panahong ito. Kung hindi tayo gagalaw ngayon, lalo lang lalala ang sitwasyon para sa atin. Mabilis ang tibok ng puso ni Dingling. Sobrang laki ng pastahan. Kung mabaygo siya, matatanggal siya sa labanan bago pa magsimula ang dalawang pagpupulong. Nilunok niya ang kaba at mahina niyang tanong, pwede bang hintayin mong makapagpadala muna ako ng mensahe kay ama? Tingnan natin kung paano siya tutugon. Kung maipapadala niya ang Golden Edge at Silver Light, mas lalaki ang tsansa natin. Umiling si Yun Xiao. Hindi na ako makapaghintay. Bukod pa riyan, sa tingin ko hindi siya magpapadala ng tao rito. Hayaan mo na lang si Xiao Quan at ako ang humawak sa usapin ng Luochu Chamber of Commerce. Panatilihin natin itong lihim sa panig ng batang emperador sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Tumawa si Mo Xiao Quan. MS. Ding, hindi mo ba naiisip na isang himala na buhay ka pa rin hanggang ngayon? Sa tingin ko, dahil iyon sa kapangyarihang hawak ng iyong ama. Pero baka wala na talaga siyang lakas at sinadya niyang gamitin ang estratehiya ng walang laman ang lungsod. Mas lalong nabigla si Dingling. Kung totoo iyon, matagal na palang wala ang laman ng Tianyuan Trading Company. Pero bakit hindi sinabi ng ama niya? Nabasa ni Yun Xiao ang iniisip niya at ngumiti. Lahat ng ito'y haka-haka pa lang. Magpadala ka ng mensahe sa iyong ama at sa lahat ng mga dating kaalyado ng Tianyuan Trading Company. Kami naman ni Xiao Quan ay pupunta sa punong tanggapan ng Luochu Trading Company para uminom ng tsaa. Tignan natin kung anong klaseng alon ang malilikha sa kaguluhang ito. Nanuyo ang labi ni Dingling. Bilang isang babae, palagi siyang maingat at may sensin sa mga kilos, habang si Yun Xiao ay matapang, malaya, at hindi matansya, laging binabaligtad ang sitwasyon pabor sa kanya at tinatapos ang laban sa paraang hindi inaasahan. Mula pa sa insidente sa Mount Meru hanggang sa gubat ng Chinga, ganoon na ang naging takbo ng mga pangyayari. Ngayon, sa pagdating niya, malamang ay may bagyong darating sa lungsod. Nang maisip ito ni Dingling, napuno siya ng pananabik. Matigas ang pagkatango niya. Susundin namin ang mga tagubilin ni Ginoong Yun. Tumingin si Yun Xiao sa tatlong tambak ng laman sa lupa at malamig na sinabi, akala ko may silbi pa silang itira, pero mukhang sayang lang. Pauwiin na sila. Hinampis ni Mo Xiao Quan ng palad ang mga ito at agad silang namatay. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga ito sa kanyang storage ring. Maliban sa mga banal na artipakto na may kakayahang magbukas ng sariling espasyo, walang storage space na kayang maglaman ng buhay na nilalang, pero pwedeng ilagay ang mga bangkay. Pagkatapos tanungin ni Yun Xiao at Mo Xiao Quan ang kinaroroonan ng Luochu Chamber of Commerce, agad silang nawala mula sa bulwagan. Si Dingling na lang ang naiwan, nakaupo sa loob ng bakanteng bulwagan, tila tulala. Ang mga nangyari kanina ay parang hindi totoo, parang panaginip. Ang pagtataksil ng kanyang kapatid, ang pagkamatay ni Matandang Yo, at ang pagdating ni Ginoong Yun ay nagdulot ng matinding emosyonal na pagyanig. Kung hindi lang nakahandusay si Ding Pong sa lupa na ang ulo ay parang namuong pakwan, iisipin niyang panaginip lang ang lahat. Napabuntong hininga siya ng malalim, pinilit buuin ang kanyang pagod na kalooban at ibinalik ang anyo bilang pinuno ng Chamber of Commerce at isang matatag na babae ng kanyang henerasyon. Nagpadala siya ng voice transmission, may tao ba riyan? Ipasa ang utos ko. Magpadala ng 27 paanyaya sa bawat subsidiary Chamber of Commerce at ipatawag sila rito para sa isang mahalagang usapan. Pagkatapos maipasa ang utos, kinuha niya ang isang maselang voice transmission tool mula sa kanyang singsing. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay habang hawak ito. Unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha habang mahina niyang bulong, Ama, sana'y huwag mo akong bigan. Hindi tayo paimbestiga ng 4 Extreme Sect kung hindi mahalaga ang sitwasyon. Ano? Nanginig ang katawan ng binata at sinabi niyang may gulat, ideya ba ng 4 Extreme Sect ang pagpapapunta kay Kuya sa Tianyuan Trading Company? Ano pa nga ba? Humigop ng hangin si Wu Jinzuan.
Akala mo ba gusto kong mauna roon? Kung alimango man ito, ayos lang. Kahit hindi natin mapanatili, maaari natin itong subukan. Pero kung gagamba ito, hindi iyon nakakatuwa. Litong-lito ang binata at nagsalita, pero hindi ba't ang Luochu Chamber of Commerce ay nasa ilalim ng Empyrean One Pavilion? Bakit kailangan nating sumunod sa utos ng Four Extreme Sect? Nanliit ang mga mata ni Wu Jinzuan habang nakatitig sa binata at same time na nagsabi, pinakamagulo sa buong mundo ang ugnayan sa loob ng Merchant Union. Walang panghabang buhay na kaibigan, at walang panghabang buhay na kaaway. Ang tanging mahalaga ay kapakinabangan. Susunod tayo kung sino man ang may mas magandang kinabukasan. Si Young Master Tang Exayan ng Four Extreme Sect ang pinaka-nakakatakot sa mga kabataang henerasyon sa Merchant Union. Sa kanya tumaya ang iyong ama. Ama, nauunawaan ko ang sinabi mo, pero hindi ba't si Li Fayo ng Myriad Treasure Store ang pinakamakapangyarihang tao sa kabataang henerasyon? Tanong ng binata na may pagtataka. Sinasabing hindi matukoy ang totoong lakas niya. Gaano man kalakas si Li Fayo, isa lamang siyang karaniwang tao. Maliban na lang kung maging martial sovereign siya ng Ninth Heaven, doon lamang siya dapat katakutin. Kung hindi, isa lang siyang karaniwan. Samantalang si Tang Exayan, ayon sa aking lihim na impormasyon, malamang ay nakuha na niya ang Aridao inheritance ni Martial Sovereign Tang Guang. Nagulat ang binata, ang Aridao inheritance ng isang Martial Sovereign King. Ibig sabihin, nalutas na niya ang Heaven and Earth chessboard. Hindi ko gaanong alam ang proseso, umiling si Wu Jinzuan. Pero kung totoo ang mga bulong-bulungan, magiging walang kapantay si Tang Exayan sa mga kabataan, kahit si Li Fayo ay walang laban. Pero buti na lang, hindi buo ang Four Extreme Sect bilang isang Iron Bakot, at si Tang Jia ay hindi madaling pakitunguhan. Siya ang pumipigil kay Tang Exayan. Kung hindi, baka nilamon na tayo ng Luochu Chamber of Commerce. Napuno ng malamig na pawis ang binata. Hindi niya inakalang ganoon na pala kakomplikado ang sitwasyon. Nauutal siyang nagsabi, kaya, pupunta ka sa Tianyuan Trading Company nang walang kasiguraduhan. Umiling si Wu Jinzuan. Ni ako, hindi sigurado. Kaya naghihintay rin ako ng resulta, tulad mo. Mas mabuti kung magtagumpay tayo, pero kung hindi, ayos lang. Layunin lang nating malaman ang tunay na kalagayan ng Tianyuan Trading Company, saka tayo mag-uulat kay Tang Exayan para sa susunod niyang utos. Pero ama, hindi ba't masyado tayong pasibo? Para na tayong sunod sonyerin sa utos ng iba. Hindi sangayon ang binata at may himig ng pagtutol. Hindi naman, natawang sagot ni Wu Jinzuan. Pero sa kasalukuyang chess game, kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon bago kumilos. Hindi tayo dapat padalos-dalos. Ngayon, isa pa lang tayong chess piece. Hanggat wala tayong sapat na lakas, hindi tayo magiging chess player. At si Tang Exayan, isa siyang natatanging manlalaro sa larong ito. Namangha ang binata. Parang may bagong pintuan na bumuka sa kanyang harapan, isang bagong tanaw sa tuktok ng mundo. Maganda ang pagkakasabi. Dahil alam mo ng isa kang chess piece, dapat ay handa ka ring maduraj anumang oras. Isang malamig na tinig ang narinig mula sa malayo, parang yelong bumagsak. Nagbago ang ihip ng hangin sa buong courtyard, naging mabigat at malamig ang paligid. Sino yan? Nagbago ang ekspresyon ni Wu Jinzuan. May ibang tao palang tahimik na nakarinig ng kanilang pag-uusap. Pinalo niya ang sarili sa isip, masyado siyang naging kampante. Sa gulat, agad niyang pinalawak ang kanyang divine sense at nakalock agad sa dalawang figure sa kalawakan. Saka lang siya bahagyang nakahinga. Dahil nandito na rin kayo, bakit hindi kayo magpakita? Nang inig ang kalawakan at lumitaw sina Yun Xiao at Mo Xiaoquan, dahan-daang bumababa mula sa langit. Nakatutok agad ang tingin ni Wu Jinzuan kay Mo Xiaoquan, at nanliit ang kanyang mga mata. May kakaiba sa aura ni Mo Xiaoquan na nagpaparamdam ng panganib. Pero naalala niyang nasa kampo siya ng Luochu Chamber of Commerce at maraming eksperto sa paligid, kaya nakahinga siya at nagsalita ng mariin, sino kayo? Isang manlalaro ng chess, sagot ni Yun Xiao na may ngiti. Nandito para makipaglaro. Kayong dalawa lang. Guguluhin ninyo ang chess game ng Songyo City. Dahan-daang lumaki ang mga mata ni Wu Jinzuan habang malamig na nakatitig sa dalawa. Wala akong sapat na lakas, sagot ni Yun Xiao. Kaya nga ako lumapit sa inyo para humingi ng tulong. Tulong. Tumawa si Wu Jinzuan. Sino kayong demonyo? Anong klaseng tulong ang sinasabi mo? Ngumiti si Yun Xiao. Hindi mahalaga kung sino kami. Madali lang ang tulong na kailangan. Pahiram lang ng ulo mo. Walang hiya. Puno ng puot ang mga mata ni Wu Jinzuan. Saan ka nanggaling at naglalakas loob kang gumawa ng kaguluhan dito sa Luochu Chamber of Commerce? Galit ang pinapakita ni Wu Jinzuan, pero kalmado ang loob niya.
Sinadya niyang sumigaw ng malakas para alertuhan ang mga maestro ng chamber. Alam niyang kung may lakas ng loob ang dalawa na dumating, handa na sila. Wasto ang sinabi ni Young Master yun. Bilang chess piece, dapat tayong handa na madurage anumang oras. Kumikinang ang kamay ni Mo Xiaoquan at agad na lumipad sa ere ang tatlong bangkay patungo kay Wu Jinzuan. Nanginig ang puso ni Wu Jinzuan. Nang itataas na niya ang kamay para durugin ang mga bangkay, nanliit bigla ang kanyang mga mata. Hindi. Sa tatlong bangkay, isa roon ang kanyang pinakamamahal na anak. Hindi siya makapaniwala. Kuya, maging ang binatang kasama niya ay natigilan. Kanina'y naiinggit siya, pero nang makita ang bangkay ni Wu Yu, napuno ng pighati at galit ang kanyang puso. Napabaya ako. Kapag kaharap mo ay isang martial emperor, ilang buhay ba ang kaya mong isugal para sa kahit na isang iglap ng pagkukulang? Parang nanggaling sa kailaliman ng impyerno ang boses ni Mo Xiaoquan na tumusok sa pandinig ni Wu Jinzuan. Nanginig ang katawan ni Wu Jinzuan. Nang itaas niya ang kanyang tingin, hindi si Mo Xiaoquan ang nakita niya, kundi ang pulang mata sa noo ni Yunzia, isang demonyong buwan na sumalakay sa kanyang spiritual altar. Spiritual attack. Bigla na lang siyang nawala ng ulirat. At kasunod nito, isang malamig na tinig. Ang pulang alikabok ay nakatingin sa liwanag ng buwan. Sa langit, sumulpot ang imahe ng yin-yang na isdang naglalaban at bumagsak ng mabilis. Buong lakas ni Mo Xiaoquan ang laman ng ataking ito. Kailangan niyang tamaan sa isang bitaw, kung hindi, masasayang ang lahat. Pero hindi rin basta-basta si Wu Jinzuan. Bagamat nawalan siya ng malay ng ilang segundo, agad siyang natauhan ng takot na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nagising ang kanyang instinct bilang isang martial artist. Hindi na siya nag-isip at agad umatake. Puntiryahin ng 10 direksyon, lumilipad na talon ng meteorite. 10 sinag ng malamig na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga daliri, na bumuo ng isang tanawin ng talon. Isang mahiwagang bilog ang sumiklab sa courtyard, tumutugma sa teknik na 1,000 feet howran. Nagbanggaan ng dalawang espiritual na enerhiya sa himpapawid, at nagpakawala ng 10,000 sinag ng liwanag. Nagkawatak-watek ang espasyo sa paligid, kumalat ito sa malayo. Huli na. Kung isa lang ang buhay mo, ngayon ang huling araw mo. Itinaas ni Mo Xiaoquan ang kanyang kanang kamay at sinagpang na parang espada. Kumikislap ang kanyang kamay ng liwanag ng espada, nakakatakot ang sword chi. Hindi mo na alam kung braso pa iyon o espada. Ikatlong galaw, red furnace, na nagliliwanag sa mga bundok at ilog. Ang sword chi ay tila araw at buwan, parang mga bituin na nagpapasiklab ng lupa. May isang sinag ng liwanag na umakyat mula sa maliit na courtyard at tumama sa kalangitan. Boom! Isa sa mga natatanging kasanayan ni Wu Jinzuan ang nasira. Isang liwanag ng armor ang lumitaw sa kanyang katawan at pinatigas ito na parang bakal. Pero wala ring silbi. Sa ilalim ng sword chi, winasak ito. Ang espada ay tumago sa kanyang katawan. Mula sa kanyang lalamunan ay sumirit ang dugo. Paatras siyang umatras, sinubukang kalasin ang sword chi, pero nabigo. Sa wakas, nawasak ang lahat ng kanyang mga meridian, at muling bumulwak ang dugo. Namumutla si Wu Jinzuan. Bagamat nakatayo pa siya, halatang babagsak na. Ang kanina'y kumikislap niyang mga mata ay biglaang nangulimlam. Ang bayaning henerasyon, ang pinuno ng Luochu Chamber of Commerce, ay napinsala ng 2 taong basta na lang pumasok. Hindi na siya makakalaban.